Hi everyone, this is Lisa and welcome to my channel. Please do not forget to like, share, and subscribe. For today's video, we're going to open a box of happiness pero I'm not sure kung happy ba ako. So, this is the box that I bought from a seller, Daisybs. So, this is my second time to order. So, yung first unboxing ko sa kanya, I was not happy about it because yun nga, yung size, I was not expecting that. Kasi it's too small talaga. As in, yung iba maliit pa sa 1 peso coin. So, eto naman, parang sinala ko lang tong tray na to. So, nirepost niya, it's tray 11. So, syempre nga, ang expectation ko before is malaki siya. Token sizes, but not that small. So, bukod sa maliit ito, mga variegated gymnocalcium is nagkandaligaw-ligaw pa itong package ko. Ito namang si LBC ay pasaway din. So, what happened is like this. So, pre-order nga ito coming from Thailand and then I have to wait I think for 3 weeks gano'n. Kasi November pero December siya dumating. So, the seller shipped my item December 13 from Quezon City. Then, so, ang expect ko 1 to 2 days marireceive ko na kasi Quezon City lang naman and I'm from Cavite so malapit lang. But unfortunately, hindi ganun yung nangyari. Tama yung sa tracking receipt na yung address is Silang Cavite dito sa amin from Quezon City to Silang Cavite. But what happened is si LBC pinadala naman sa Rojas City, meaning sa may Iloilo, yung aking package. So, nung nalaman ko na natrack ko sa LBC website na naligaw yung package, chinat ko kagad si seller. Kasi nga yung unang binili ko sa kanya is maraming mashi. So, I was afraid na baka pagdating sa akin, syempre from Iloilo City, magbabiyahe na naman yun going to Cavite. So, ang worry ko kung mashi yung mga item na di-deliver niya sa akin katulad last time, is baka losaw na yun pagdating. Baka abutan pa ng holiday, di ba? Kasi December 25 and 26, sarado ang LBC dito sa amin. So, ang ginawa ko, chinat ko kagad si seller. Sabi ko, ma'am, pakicheck naman po kasi naligaw yung yung package na pinadala nyo. Tapos sabi nga niya, tama sa tracking receipt. Sabi ko, oh yes ma'am, tama. Kaya lang sabi kasi dito sa LBC, ang dapat daw mag-email o mag-file ng complaint is yung seller o yung nagpadala, yung sender. So kayo po ang magko-complain, although nagsabi na rin ako na naligaw at ang LBC naman talaga yung may fault. Sabi ko pa nga sa kanya, ma'am, pag lusaw na yung mga variegated gymnocalcium o yung cactus na ipapadala nyo sa akin, mag-claim na lang tayo ng insurance. At least, baka refund tayo kahit magkano. Kasi alam ko naman sa part ni seller wala siyang kasalanan kasi tama yung tracking receipt going yung address doon tama. So ang may fault talaga is LBC kaya nga ini-insure pag nagpapadala tayo sa LBC, ini-encourage na tayong insure yung item para sa mga ganitong cases. So yun yung nangyari. So na-receive ko na yung item December 24. Imagine niyo December 13 to December 24. So, 10 to 11 days akong naghintay. So, nung na-receive ko December 24, inopen ko lang yung box para mahanginan yung cactus sa loob o yung variegated gymnocalcium. But I don't have time to unwrap it kasi December 24, I have to prepare for the Noche Buena and everything, gifts for my family, ganun. So, binuksan ko lang talaga yung box and then iniwan ko na. Then, nabalikan ko na lang siya December 26. So, kahit anong gusto kong buksan agad siya at i-unwrap, hindi ko magawa kasi I have to prioritize things in my life. Syempre, mas importante yung family kesa sa mga unboxing natin. So, noong December 26, nagka-time ako na i-unwrap siya. Ito na nga, pinakita ko sa inyo. So, I'm so happy na hindi siya mashi. But, the problem is they are very dehydrated. At saka parang nagmadali na lang din si seller na ma-ship yung item siguro because of the holidays nga. Napakadaming lupa nung variegated gymnocalcium. Nakikita niyo naman sa video, 'di ba? Binabrush ko pa yung table kasi ayoko nang ganun, ayoko nang messy. Pag nagvi-video kasi ako or nag-aanap ako, gusto ko parang laging tidy yung table, ganun. So, kaya sinabin ko na lang yung pinaka newspaper para sumalo dun sa mga lupa na nahuhulog. And bukod po dun sa very dehydrated siya, napakaliit talaga, as in talagang kasing liit lang din ng mga dati. So, isa lang din yung nakuha ko na kasing laki
ng 5 peso coin. So, nagtataka siguro kayo na hindi ko finlex in the beginning of the video or the vlog yung FB page nung seller. So, it's day saves, pero kung gusto niyo i-check, it's up to you. Pero I don't recommend this seller kasi hindi ako happy sa mga nabili ko sa kanya. Yun. Kasi syempre, kung i-recommend ko, dapat yung satisfied ko sa service, sa delivery, lalong-lalo na dun sa plant or sa item na binili mo. So, I was really disappointed with the sizes, just the same as the first package or first order ko sa kanya. So, as a vlogger, I'm just being honest with my review na binibigay ko sa inyo kasi baka mamaya sabihin nyo, nirecommend ko tapos hindi naman pala maganda yung plan. Pero hindi ko din alam kung sa iba maganda yung nare-receive nila. I-try nyo, wala namang masama at wala ring mawawala sa inyo. Pero kung sa akin, sa price na binayaran ko na 850, parang hindi worth it eh. Kasi basta, ayoko na lang ding mag-compare. Basta sa akin, hindi worth it yung price na 850 sa ganitong class variegated gymnocalcium. Marami na sana akong nabiling mas maganda at mas okay yung size. Hindi man ganito kadami, pero mas okay yung size. Kasi mas mahirap buhayin yung maliliit na variegated gymnocalcium. Kasi nga sa experience ko, mahirap silang mag-roots. But when it comes with the variegation of each variegated gymnocalcium, wala akong problema. But the problem is the size. It's too small. And also, it's dehydrated already. Siguro nga because nakadagdag din yung kasi naligo yung ating package. So, let's have a final and closer look of each one of them. Enjoy watching!
So that's all for today's video, guys. I hope you like my sharing for today. Thank you for watching. Please do not forget to subscribe and share my video to your family, friends, and relatives. Bye for now. See you on my next video. Bye. God bless us all. Bye.